Hello, magandang araw po sa inyong lahat, mga spiritual viewers. Someone once said, true wealth is not found in gold, it's not found in silver or other tangible forms of treasure. It is found in the possession of a reputation. It is found in a possession of honor, of integrity, and justice. Hindi lang pera ang kayamanan sa mundo, mahalaga din ang kaibigan. Mahalaga din ang mabuting gawain at malinis na reputasyon. Kaya nga ngayon naging malinis ang ating mukha dahil mayroong light na nakatutok. Napakahirap mga kaibigan, mga kapatid. Napakahirap mag-build up ng pangalan at reputasyon. Inaabot ito ng maraming taon. Isang panluloko mo lang, mawawala lahat yun. Amen? Sana po, patuloy tayo sa ating pag-aaral, Smart Living Around the Globe. Proverbs 22 verse 1, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Sa Tagalog, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Smart living around the globe for today, kayamanan o reputasyon, ginto o pangalan, pumili ka. Matagal at napakahirap bago makabuo ng magandang pangalan, magandang reputasyon, at magandang kredibilidad. Binabanggit pa lang ang pangalan mo ay nagbubukas na ang pinto at hindi ka napapahihindian. Ibig sabihin nito, nakapundar ka na ng napakaraming goodwill. Kaya iniingatan dapat kung kanino ipinagagamit ang inyong pangalan. Malinaw na ipagamit yan sa mga good and worthy causes. So napakainam na dyan mo po ipagamit ang inyong pangalan. Ayon kay Warren Buffett, isang bilyonaryo doon sa Amerika, sabi niya, it takes 20 years to build a reputation. And it takes only a minute to destroy it. If you think about that, you will do things differently. Sa modernong panahon mga kapatid, mga spiritual viewers na nanonood, sa modernong panahon ngayon at high-tech na, napakabilis ang pagnanakaw ng pangalan ng ibang tao. People will try to steal the identity of someone else to gain material things. Parang pelikula na The Bourne Identity. So marami na ang nakasuhan. Marami na ang napatulfo sa identity thief at kadalasan makakalamang ang ibang mga kriminal na ito at the expense of their victims. Meron ngang isang tao that it took him almost 40 years seeking to regain his good name as a result of identity thief. Kaya ang mga kwentong ito at karanasan sa ating paligid ay malinaw na makikita natin ang katotohanan sa Proverbs chapter 22 verse 1, how a good name is more desirable than silver or gold. Have you ever thought about the status of your name? Yan po ang tanong. Masasabi mo bang mabuti ang inyong pangalan? Do you even care about those around you view your name? May malasakit ka ba at pakialam kung ano ang tingin sa inyo ng tao sa inyong pangalan? Tayong mga Filipinos, mga Pinoy, kapag makapunta na ng Amerika, umiiba na ang pangalan. Si Duray, pag pumunta ng Amerika, magiging Dorothy. Si Mr. Gregorio Talahib, pag naging American citizen, magiging George Bush. Itong si Leon Manggubat ay magiging Tiger Woods.
Si Mr. Rogelio Dagdag, magiging Roger Moore. Ito naman si Victoria Malihim, magiging Victoria Secret. At si Juanito Lacarin, magiging Johnny Walker. Mga kapatid, napaka-importante ang pangalan para maging malinaw, baka malilito ka or ma-confuse. I'm not talking about your actual name. Ang sinasabi ko ay about what your name implies. Kapag nabanggit ang inyong name sa harapan o sa ibang tao, what do they immediately think of you? Ano kaya ang pumapasok sa isipan nila pag narinig yung pangalan mo? Yan ang tanong. Halimbawa, kapag na-mention ko ang name na Michael Jordan, ano ang ma-associate mo sa pangalan na yan? Of course, NBA player, legend, basketball player. Kapag sinabi kong Donald Trump, si Donald Trump ngayon ang isa sa pinakasikat sa YouTube dahil sa eleksyon sa Amerika. Si Donald Trump hindi na raw pwede pumasok ng White House because the White House now is forbidden for Joe Biden. Di, joke lang. Kung marinig nyo ang Duterte, ano ang nasa rinig nyo? Tukhang? Pag maririnig nyo ang pangalan na LeBron James, ano ang nasa isip ninyo? Celine Dion. At ito, pag marinig nyo ang pangalan na Bin Laden. Paano kaya pag narinig nyo ang pangalan na Pastor Pax? Sigurado ako na ang nasa mind ninyo, guwapo na pastor. Biro lang. Sa context ng Proverbs 22 verse 9, mga viewers, a good name o ang mabuting pangalan really speaks to your integrity. It's about your reputation and the character you possess inside. It identifies who you are from a moral and ethical standpoint. So ang pangalan dito sa context ng Proverbs 22:1, essentially it is what you are all about. Yan po. The Bible says in Proverbs 22:1, a good name is to be chosen rather than great riches. So that is amazing when you think about it. Your good name is better than all the money and the gold of the world. Mas mahalaga pa ang inyong pangalan kaysa lahat ng mga pera o kayamanan sa buong mundo. Hindi ba ito katakataka? Hindi po ba ito ang nasa isipan ng ating kultura kung patungkol sa pera ang pag-uusapan? Sa totoo lang, we could find some really positive ways to use great riches. Sigurado akong maging panatag at kalmado ang ating isipan kapag hindi po tayo nagwo-worry patungkol sa pera. So smart living around the globe, kayamanan o reputasyon, ginto o pangalan, pumili ka. Yan po ang ating smart living. So ingatan ang inyong pangalan, huwag abusuin. Yung sasabihin mo sa judge, pamangkin kita. Piringan niya ang batas para huwag ka lang maparusahan. Yung nahuli ka ng traffic enforcer, may ilalabas kang business card ng isang pulis o kung sino mang politiko, pirmado pa niya para hindi ka hulihin. Yung politiko naman, bigay ng card, ipakita nyo yan. Pag nahuli kayo, gamitin nyo ang pangalan ko. Yan, di ba? Yung mga kagalang-galang na doktor na pagmumukhain kang may sakit kahit wala naman. Maling paggamit at pagpapagamit yon ng mga pangalan. Di ba? Kailangan ginagamit sa tama para sa ikabubuti ng kapwa at hindi para sa mga masasamang gawa. Yan ang dapat gamitin sa pangalan. So, ang mabuting pangalan o reputasyon ay napakahalaga kung kaya sa mga ilang bansa, no, pinoprotektahan ito ng batas ang pangalan. Maaring kabilang dito ang protection laban sa libelo or libel case. Inilithala o i-broadcast na paninira. At paninirang puri o verbal abuse or oral defamation. Diba? So, meron tayong high-tech na protection sa inyong pangalan na tinatawag na cyber libel. Ito po protection sa mga social media na paninirang puri. So mas mabuting piliin Proverbs 22:1
mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto anumang kayamanan. Paano tayo magkakaroon ng mabuting pangalan at matatamo ang lingap o paggalang ng iba? May mahuhusay na mungkahi ang Biblia. Huwag na huwag ninyong ipahiram ang pangalan nyo sa mga taong nang aabuso, lalo na sa mga kamag-anak na ginagamit na sangkalan ang pinaghirapan yung pangalan. Mag-ingat kayo. Sila ang mga nagyayabang at humihingi ng kung ano-anong mga pribilehiyo, wala naman silang ginawang mabuti sa buhay, kundi makisilong at makiangka sa ningning ng pangalan ng iba. So it is wrong. Kaya itinuturo sa atin ng Proverbs 22:1 at iba pang mga verses na connected rito. From these passages, mga kapatid, in Proverbs, we can see that God wants us to be truthful, to be honorable, to be merciful, and humble. So these same passages illustrate our potential for our names, for our positions, for judgment, and even for behavior. So doon naman sa pinagkatiwalang gamitin ang pangalan ng iba, naku mga kapatid, be responsible. Kapag ipinagkatiwala sa inyo ang pangalan ng iba, deserve the privilege. Huwag abusuhin. Huwag ilagay sa kahihiyan ang pangalan ng mga taong tumulong sa inyo o nagrekomenda sa inyo. Pagka may nagrekomenda sa inyo sa isang trabaho, galingan nyo. Be smart. Kasi nakataya yung reputasyon ng nagrekomenda pagka maganda yung inyong performance. So bigyan nyo ng quality ang inyong performance upang merong pugi points ang mga pangalan na ginamit ninyo, di ba? Huwag sirain ang pangalan na hiram lamang, lalo na at ipinagkatiwala sa inyo. So ang Biblia ay hindi lamang aklat tungkol sa reliyon o pananampalataya. Naglalaman ito ng pinakamahusay na patnubay sa buhay. Ang lahat ng sumusunod sa karunungan, ito ay nagkakaroon ng mga katangiang karapat-dapat, kaibigan, kapatid sa paggalang, na nagbubunga naman ng mabuting pangalan. So Proverbs are a great deal to say about what is truly valuable. Dito ating makikita sa ating pangalan o reputasyon ay napakahalaga kaysa ginto o kayamanan. So a good name is a sign of a wealthy man. That good name is earned in life by living a godly life. So being a man or woman of honor, being true to your word, pagiging totoo, being a trustworthy person o maaasahan, being someone who excels in what they do, o merong class A na performance in showing godly character in all situations o pagiging makadiyos, especially those that are difficult. So sana po, mga kapatid, tandaan po natin ang minsaheng ito. Preserve your name, save yourself from reckless promises, be diligent like an ant, be honest. Ang tanong, paano kung may naninirang puri o may naninira sa reputasyon mo? Magiging padalos-dalos ka ba dahil sa sobrang galit? Tanungin ang sarili, kung ipagtanggol ko ang sarili ko, mas lalala ba ang sitwasyon? Minsan baka kailangan lang ng legal na aksyon, pero pinapayo ng Biblia, huwag kang magmadali sa papakiglaban ang isang usapin sa batas. Salip, ipangatwiran mo ang inyong sarili, ang sariling usapin sa inyong kapwa. Kawikaan 25 verses 8 and 9. Makakatulong din ito na inyong maiwasan ang gastos na kaakibat ng legal na usapin. Sana po, sa araw na ito, tandaan kahit na ikaw ay mahirap, kung kay Jesus ka magtiwala at mananampalataya sa langit, malaki ang inyong gantimpala. Tayo po ay manalangin. Father, your word indicates the way we interact with those outside the faith will have a positive or a negative influence on whether they choose to follow you. May we, as your disciples, be faithful in our walk and consistent in our talk as we serve you at home, in the workplace, in our churches, and even our sphere of influence. We do not want to disgrace the holy name of Jesus, but we want to honor His name as we glorify you in all we do. It is in Jesus' holy name that we pray. Amen.